prepare ko po yung mga pinili na po nila oras na maanto na si Ford. So yan, ngayong araw tayo ng Bulacan kung kakayanin pa ng ating pinaka-main. Ito yung mga mag-install. Back po 2 meters yan. Yan po yung allow sa hindi po. Yung season niya dito sa exterior sa eaves is woodlock yata yun. Meron pong overflow yung number 2 na yan. Mag-aircon dahil meron pong mga ito yung master bedroom. Tapos dito yung kanyang yung parang heater itong CR multi-point, which is supply niya yung laboratory. Meron sa kailangan ko magpunta sa Bulacan. Bulacan. So, isang AC block. At ito mga boss sa exterior dito sa perimeter. Number 5 po yan. Biglaan lang yung pagpunta. Abel. Yun sa niyo. Kailangan na AAC na number 5. May start na rin. So, ayan pa. Tapos ang gusto ko lang ni owner dito mga boss, pag-orderin, hindi lang naman si Starken ang may AAC. Marami pong brand yung naka-order ngayon. Pero tingnan natin sa okay na. Good morning. Ayan mga boss, welcome back po dito sa ating channel. Ayan pa, for today's video, prepare ko po yung mga finishing materials namin sa Lakeshore project. So bago po umalis na owner doon, sila Kuya Bok tsaka sila Ate Anet, pinili na po nila oras na maanto na sila sa bilihan ng mga tiles. So meron na po silang mga napili. So yan, ngayong araw nga, so pwede na nating orderin dahil pwede na pong mag-tiles doon sa sa Lakeshore project. Asikasuhin ko po ngayon. Tingnan natin kung may oras pa, baka dumiretso tayo ng Bulacan kung kakayanin pa ng ating oras. Ayan. So let's go. Mag-asikaso tayo ng mga kailangan sa site. Itong aking garahe sa taas hindi pa rin napatapos dahil ongoing pa yung ginagawang yung mga nagbabakod doon sa likod. Ayan, yung mga libre. So dito muna sila gumagawa habang yun nga, inaasikaso ko po yung mga mga project din pala na i-start or mabubuksan. Hopefully bago matapos yung bago matapos tong April 28 na pala tayo ngayon. Baka sa na to sa May, April, May, mga May na po ang next project soon. Halos sa po ito. Marami po yung naka-line up. So tingnan natin kung sino mauuna. Tara. Yan naman yung ayan, daan muna tayo dito sa RB Ramos. Meron din po akong kukunin dito na materyales. RB Ramos, yan, shoutout kay Boss Mac. So, kay Kenneth, kay John Cloud Bandam. Sa 100 na rin Ayun ang base. Sana po ito sa apartment. 4 na meter base. pagsalbangan niya mo po Yung brass body. Tapos yung kanyang NEMA 3R. Yung NEMA 3R bo. Yung NEMA 3R. Yun. Yun yung isa niyang pinaka-main. Magkano yung mga mas yun na. Sa gulot. Ay, ito.
Bangkay. Basura. Tangnay pa dyan, Ay na, ay, kayo pala. Oh. LDRA. Ayan, dito po ako kumukuha ng mga aircon. Sa Lakeshore Project, sila din po yung mga mag-install. Ayan. Marami po nga dito aircon. Ang napili ni owner sa Lakeshore, puro ano po yata. Kung di ako nagkakamali, puro mga carrier. Carrier na Aura. LDRA. Tabi lang dito sa tabi lang ng RB Ramos. Oy. Sibag, oh, sibag ni Bandam. Yun ang papashoutout mo. Pagkatapos siya sa akin eh. Patrick Kabilbin. Patrick Kabilbil. Ano yung libre daw? Kabilbil. Kabilbil. Something na pala pala. Shoutout kay Boss Patrick Kabilbil. Kabilbil. Nasa Korea na. Nakauwi lang, boss. May matang ako na. Pagkatapos sa akin na. Oo, sa'yo. Hindi lang pala ilaw ang tinitinda. Nakakaroas din kayo, no? Meron na, all around, boss. All around, no? Shout out. Japet Tagilo. Ano pangalan? Japet Tagilo. Japet. Japet Tagilo. Buro ito eh. Japet Buro. Japet Buro. Okay. Okay na tayo. Electrical materials po yung kinuha ko rito. Ayan, shoutout din pala kay Kuya Ray. Time check 9:35. Ayan, kay Kuya Ray Esteban tsaka kay Ate Joy, shoutout po. Ayan, nandito na tayo sa Wilcon Depot dito sa Mexico, Pampanga. Order tayo ng tiles para sa Lakeshore Project. Yun na, shoutout kay Boss Alvin Reyes. Ayan, subscriber po natin, naglalala tayo dito sa Wilcon. Ayan, shoutout Boss Alvin. Ayan mga boss, nung po nga namili kami ng tiles dito is month of February. Ayan yung tawag dito, yung pong nag-assist sa amin, buntis siya that time. Ngayon ni-record po niya doon sa aking record dito sa Wilcon. So ayun na, nakita naman namin yung ibang tiles. Tapos ang problema, mayroong isang tiles na wala silang stock. Wala silang naubusan ng stock. So i-confirm ko muna kila kuya na mag-assistent ako ng iba. Mag-assistent ako ng ibang tiles. Papipiliin ko muna sila. Tingnan natin kung makausap ko po sila ngayon, lalo na't medyo ano po yung time difference namin, yung 7 hours yata yung time difference. So tingnan natin kung order ko ngayon. Ko-confirm ko muna po, papipiliin ko sila ulit kasi yun nga po, tulad ng sabi ko, yung pong napili nila naubusan ng stock, yun pa naman yung pinakamarami. Halos yun yung sa living, dining, sa mga room, tsaka sa second floor, yun po yung pinakamarami, yung wala na silang stock. So ayan. Okay na tayo. I-send ko muna yung mga picture kay Bossing, kila Kuya Bong tsaka kay Ate Anet. Ayan, nandito na tayo. Ito po yung project. Ayan, no, nag-a-apply na sila ng waterproofing sa exterior. Ayan na siya. Ayan na mga boss, ito na po yung Lakeshore Project. Ayan na siya, ongoing yung pong mamasilya. And then electrical, ceiling framing, and nag-waterproofing na rin sila sa exterior.
all exterior wall. Applyan po namin ng waterproofing materials yan bago namin masilyahan para talagang watertight itong proyekto. Ayan, yung kulay green na yan mga boss, yan po yung waterproofing materials. Ayan, kung mapansin nyo, kahit dun sa likod na video natin kanina, ano na applyan na. Yan, tapos pag-usapan na rin namin ni owner yung pong fence, perimeter fence hanggang dito po yung property. May setback po 2 meters yan. Yan po yung allow sa subdivision. Ayan, 3 and then 2, 3 meters sa harapan, 2 meters sa left and right tsaka sa back. Yan pong allow dito sa setback. Ayan, simula sa property line 3 meters po yan. Maliban lang dun sa may sa may garahe. Yan po yung allow, tulad ng mga bahay din dito. Ayan, hindi po basta-basta magtatayo ka ng bahay sa isang subdivision. So meron po silang mga restriction or mga guidelines. Dito sa Lakeshore, yan po yung guidelines nila. So 3 meters sa harap, 2 meters po sa side by side, and then sa back ganun din. Ayan, dito yung property line. Ayan, pagka isusunod na rin namin yung bakod. Di bali mauna muna dito sa may gilid, side by side, dahil hindi naman po ganun ka dito kaselan yung bakod dito, dahil yun nga, pagka nagtayo na rin si dito yung kapitbahay. So kahit na hindi nalagyan ng design yan. So ito lang sa harapan yung medyo complicated, dahil hintayin pa natin yung gustong design ni owner dyan. Ayan na siya. So hipipin natin dito sa malayuan. Ayan, tapos spandrel. Yung spandrel pinagawa ko na rin po sa siguro maybe this week may deliver na rito, then pwede na rin mag spandrel. Color beige pa lang na pili nila client dito. Beige yung kulay. Sa original plan, sa perspective yung spandrel nyo sa yung kisame niya dito sa exterior sa eaves is woodlock yata yan, kung hindi ako nagkakamali. And then ito na yung garahe. Tapos ito yung septic tank. So meron siyang mga clean out, isa, dalawa, tatlong chamber po ito. Ayan, lynching chamber, digestive pala ito. Tapos lynching chamber number 1 and then number 2. So meron pong overflow yung number 2 na yan, kung saan i-connect sa drainage. Dalawa po ito. Meron dito sa harapan, meron din dito sa likod. Dalawa yung septic tank nitong bahay. Yan. Waterproofing. Yan ang ginagamit pala namin waterproofing mga boss, sa Bostik Power Mix. Rough siya, tapos yun, pagkatapos yan skim coat na, and then primer bago yung pinaka final coat. Yung mga daw dyan, ayun o, pwede na mag tiles. Hinintay ko rin pala yung aircon, mag-aircon, dahil meron pong mga chichipingan. Dapat at least bago po kayo magsara ng kisame, makapag-abang po ng copper tube si aircon supplier, which is kung hindi ngayon, bukas daw. Presko. Ayan, ito yung pinaka second floor hallway and then family area. Ito yung master bedroom. Ayan. Okay, electrical na si Apo Master. Habang na yung mga ilaw kung saan nakapesto yung mga ilaw. Ang gusto pala ng client dito, puro pin light lang mga boss. Wala siyang center light. Yan, alas pin light lang. Tapos ang ceiling niya, yan, plain lang siya. May shadow light lang dito sa may mga opening, tulad ng mga window. Yan, meron dyan. Meron din dito. Tapos dito sa may sliding door niya, ito yung balcony.
Tapos steel yung railing ito, bakal. Ayan, pinag-usapan na rin namin ni Kuya Bong yun. Ito yung CR. Patapos na rin yung water line ito. Na ano na rin yan, na pressure test na rin yan. Walang leak. So pwede na yung tiles to. Shower. Tapos dito yung kanyang naka bidet. Yung bidet niya. Mga boss, dito yung bidet. Bidet. Then dito yung sa water closet dito. Tapos yung vanity niya mahaba. Or yung kanyang pinaka lavatory double sink. Dual po to. Sa master bedroom po ito. Yan, doon tayo kanina. Ayan, waterproofing na. Ito yung isang bedroom. Ito yung kwarto din dito. CR. Meron palang heater tong ano CR. Multi-point dito po sa ilalim ng lavatory yung ano, pinaka heater niya. Which is supply niya yung lavatory, meron siyang heater. Tsaka doon siya shower area. Ito yung ginagamit namin pang ano, pang test. Pagka ito po to, magkaka-ano po yan, magkaka-tubig, magkaka-pressure. So, test natin yung ating mga linya kung walang leak. Wala siyang dapat puno ng tubig to. Ceiling. Kahit tayo. Ang ulam? Bistigaw. Oh, sabaw. Yung sabaw. Bravo. Kilawin. Titada tayo nih. Yan. Ayan. Tingkat bos. Ay, hindi. Yun ang plastic. Ito na lang lahat dyan. Hindi. Okay na to. Cukat mo yung construction. Ano dyan? Justino, may kanin. Madaming kanin to. Ayan mga boss, habang break time nila tayo naman biyahe tayo. Kailangan ko pong magpunta sa sa Bulacan. Ayan, no, kailangan na sikasuhin doon. Ayan. So, let's go. Bulacan tayo, Bulacan. Ayan, nandito na tayo dito po sa Bulacan. Ayan na mga boss, nandito na tayo dito sa Bulacan project. Ito yung project na medyo critical. Delay na po ito. Ang cost ng delay dito mga boss, yung pong aming first time po namin na ginamit to, pang AAC block. Ang na-delay po rito yung number 5 na AAC. Ayan yung dito kasi sa part na to mga boss, sa exterior, dito sa perimeter. Number 5 po yan. So yung nakuha pa lang namin is number 4.
Wait lang, may tumatawag. Ayan, yun na nga mga boss. Tulad dito dapat kung nandito lang na lang po yung, kung nandito na po yung number 5 na yun, siguro na close na po yan lahat, pati itong perimeter na yan. So close na yan, pati yung main door dito. Actually yung mga hamba pala nandun na, hindi ko lang naidala ngayon dahil hindi wala pa akong balak na magpunta ngayon dito. Biglaan lang yung pagpunta ko rito. I-layout ko namin yung hagdanan para maupisan na rin pala yung hagdanan papanik sa loop. Ibay naman. Ang kagandahan dito, wala na siyang rebar. Wala nang bakal na ilalagay na dowel tsaka horizontal. Hamba na lang yan. Tsaka dito, number 5 po rito. Tsaka dun sa may ano yun. Ayan, nandito tayo dito sa deck, roof deck. Ayan, dito po AAC din yung kailangan namin dito, yung number 5, so wala pa. Then dito rin AAC. Ito yung pinaka-loop. Wala dito yung access niya pababa. Dito kaka-railing siya rito. Railing. Yung view niya sa kanyang living area. Side ceiling po yan. AAC din dito. Sa part na yan, AAC number 5. Magkita na pa yun, kulang 2,000 peraso pa yun. Yung aming kailangan na AAC na number 5. Layout pala namin yung hagdanan dito, kaya po ako nagpunta rin dito para may start na rin. Tapos bibili din kami ng materials. Yung palang materials nito mga boss, I-beam, steel frame yung hagdanan. So ayan, para mabili na yung materials. Ayan luwang nito. Nasa nasa 116 square meter itong deck na to. Tapos ang gusto pala ni owner dito mga boss, yung waterproofing na gagawin dito is yung asphalt membrane. So kakambas ko muna kung magkano para masabi ko sa client kung kaya. Ayan, pinapakambas po niya kung magkano aabotin yung asphalt membrane itong deck na to. Ito po kasi wala nang bubong dito. Kailangan maganda yung pagka waterproofing nito para less maintenance na. Tapos na yung bubong, stainless yung pong gutter. Ito yung lower roof and then upper roof. Ayan mga boss, okay na. Ito na yung layout. So, tapos in-order ko na rin po yung materials nito. Ang materials po nito, so, nasabi ko na yata kanina, I-beam. I-beam na siya, 4x8. Ito kasi nasa 8x16. Itong I-beam na yan. 8 inches by 16 inches po yan. Malaki po yan. Para maka-access na papunta din sa taas. Tapos yung pong AAC dito, ang usapan namin ni Starken sa May, first week of May daw. Ayan, first week of May, hopefully sana dumating na. And lesson learned na rin po sa amin. Dapat pala pag AAC at least ready na ng mas maaga. Ayan, medyo yun nga, na delay tayo dahil sa AAC. Although meron din naman mga pwedeng pag-orderin, hindi lang naman si Starken ang may AAC. Marami pong brand yung AAC. Yan, si Starken lang kami na naka-order ngayon. Pero tingnan natin sa mga susunod na proyekto. So
So kung gagamit tayo ng AAC, at least dapat ma-prepare na natin ng mas maaga. Yan, tulad ngayon mga boss, ito mga 4 inches yung sa interior. Yun nga, dito kasi sa perimeter, sa exterior, medyo manipis po yung 4. At least dapat mga 5 inches 5 inches to 6 inches. Ayan, ganun din dyan. Number 5 po kasi dyan. Ito yung pinaka walk-in closet. Ayan, di pa rin siya close, although may bubong na. Tapos yung mga hamba nandun na rin. Baka pagbalik ko, dadaling ko na rin dito yun. Ito yung mga mga retaso. Yan, pagka ganito mga boss, huwag nyo itapon dahil magagamit pa yan. Mga pang soro-soroho. Magagamit pa yung dami. Yung mga excess na pinagtabasan. Tapos yan, ano na lang yan. Ang kagandahan sa AAC mga boss, hindi na po siya pa-plasteringan. Lilinisin lang yung surface niya. Tapos ano na, skim coat na, direkta na. Okay. May hamba rin dito, nandun na. Ayan, dito yung hamba. Door jamb. Ayan, master bedroom po ito. Master bedroom, tapos yun nga, walk-in closet. Tapos CR, and then sa taas yung deck. Yung malaki po yung deck. Ay mga boss, iwan natin sila. Okay na. Let's go. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa farm. Mukhang hindi maganda yung bulas nitong mga mais na tinanim namin. Ay mga boss, alasan na to. 3 weeks na tayo. Tapos yung mga ibang tinanim hindi tumubo. Okra, buti pa itong okra, tumubo na. Para maganda yung bulas. Yung mais, pangit. Yung okra. Ayan mga boss, kita-kita tayo bukas sa next upload. Yun o. Ano yung bakod. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. God bless po. Ingat.